scriptural verse sa araw na ito. Sige po. Sa mga may libro. Nakakiyaan ang libro. Sige po. Sige, pag-usapan natin. Ayan, hindi yun. 1 Corinthians. Ay, 1 Corinthians po. Ayan, sige po. Para sa ating Click. pag-usapan. Ano ba yun? 1 Corinthians. Ayan, sige po. Sino dito ang nakakita Ano ba yung na... isa ini? Hindi po yan. Wait lang po. Wait lang po. Sino mo dito ang nakakita na ng isang general in 1 Corinthians person? ano yun? Mga general nakamit or nakapag-usap sa mga general ng ating bansa. General anesthesia. Wala naman ako ng Kasi isip ang pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba tayo magiging isang successful leader? So, ano ba ang importansya ng isang general? Ano ba yung role niya, Kuya Mon? Okay, ito. Ano ba yan? Marami siyang down. Marami siyang kumanding. Ang unang role ni general, siya yung nagko-command. So, sino dito sanay mag-utos? Dito mo, naman dito mo kanya. Ayan, mga tanong na ba? Nag-aantok na ata eh. So, sa mga role ng general, yung siya yung nag-organize, siya yung nag-maintain ng kanyang team. Tapos namin sinabi ni Kuya Raymond, sa kanya rin nagsisimula yung unang utos. So, sa kanya yung, kapag sinabi niya, okay, umupo ka. Umupo siya. Pag sinabing tumayo ka, tatayo ka. Tsaka siya rin yung nag-hold ng pinaka-highest na posisyon. Sabi nga dito, yung ating daw general, ang general daw ay commands all the operation that fall within his geographical arena. Tapos, siya rin yung nagko-commands ng major. Ayan yung pinaka-major ideas ng responsibility. So, dalawa ang ginagawa ng isang general. Siya yung nagbibigay ng tactics tsaka ng operational victory ng isang grupo. So, sabi nga, sa atin, sa bansa natin, ang pinakakilalang bagiting na general ay si General Luna. Ayan. Actually, ano ba yung parang pelikula yung buhay niya. Ayan. Ano ba yung nakilala? Bakit nakilala ano ba ugali meron sa General Luna? Bakit siya nakilala at iwi? Ayan. Bold and firm pagdating sa command. Pag sinabi niya, ito yung dapat gawin, ito yung dapat natin gawin. Sa team natin, bilang isang leader, so tayo dapat, paano ba tayo magiging successful leader? Ganon din ba ka-bold and firm yung mga decision natin sa pagiging isang leader? So sabi nga, di ba? So nice din ang Panginoon na sa mundong to, makapag-raise siya ng mga spiritual generals. So ready ka na ba na maging isang spiritual generals ng Panginoon? So, di ba? Di pa daw po. Ayan, sabi nga diba, isa sa mga gustong makita ng ating simbahan ay makapag-establish yung church natin at saka yung mundo ng mga army. So sabi nga, it is our responsibility to conquer and go forward. Sabi sa Ephesians 6, actually yung pinaka-Ephesians 6 doon, mayroon doon yung about sa armor of God. So tayo bilang anak ng Panginoon, ang tanging sandata lang natin ay yung armor of God. So sabi nga, kaya pag-uusapan natin, yung isang general na, sabi nga dito, siya yung pinaka-greatest general in Bible history. Kilala niyo ba siya? Ako kilala ko siya kasi pastor siya. Hindi. Kapangalan lang niya, siya si Joshua. So sabi nga doon sa, ayan, paki-flash na po yung Joshua. Ayan. Ano ba yung characteristic, o ano ba yung ginawa ni Joshua? Paano siya naging great leader? So una, ayan, through Joshua's leadership, the impossible became possible. Sabi dun sa Joshua 10 verse 12 to 14, ito yung eksena kung saan kakampi na nila yung Gibeonites. So, nung time na yun, sinalakay sila ng isang kaharian doon sa Gibeon na, ay, itong tao na to, naging allies na nila si
Joshua para lusubin natin. Dahil doon, humingi siya ng tulong kay Joshua. Yun yung time na sinabi ni Joshua, huwag kang mag-alala, the victory is upon you. So, nung time na yun, nung time na sinugod, na mismo nila Joshua, yung Canaanites, yung mga Amorites that time, yun yung miracles na isang beses, mula nung naging leader si Joshua, naging great leader siya, ay pinakinggan siya ng Panginoon. Alam niyo ba kung ano yun? Yun yung oras na huminto yung araw nung nilalabanan nila yung mga Amorites. Sabi dyan, on the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord, in the presence of Israel, O sun, stand still over Gibeon, O moon over the valley of Ayhalon. Ano na yun? Masaya. Yan yung araw na huminto yung araw. Yung oras na huminto yung araw. Ayun. Yung pala, mali pala yung words ko. So sabi nga, diba? Si Joshua nagpakita siya ng great model ng isang successful leader. Sabi nga, faith contains certain elements that lead us to transform the circumstances. Sabi nga, believing with your heart, so kung maniniwala ang iyong puso, at confessing with our mouth, sabi sa Romans 10:10, may ba tayo? Wala. Lang po, may Sabi sa Romans 10:10, for it's with you your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. So, ibig sabihin, si Joshua nung panahon na yun, nanalangin siya sa Panginoon. Gusto nilang manalo, pero para manalo sila, kailangan huminto yung araw. Yung time na huminto yung araw, yun yung oras na nanalo sila. So, beses pa lang nakinig, sumunod ang Panginoon sa tao, simula na hindi na yun nauli. Isipin mo si Joshua lang. Si Joshua lang ang namumukod tanging nakapag-utos sa Panginoon at nasunod din ng Panginoon. So, ay, ba gusto niyo bang mangyari? Lord, paitin yung araw. Ano ba? Lord, ito yung araw kasi magbibig ako ngayon. Kailangan matapos ko siya ngayon. Baka sabi natin, di ba, yung 24 hours mo lang. Kasi nga, yung devotion, di natin magawa. Si Joshua, nung time na kinakalaban na nila yung mga Amorites, nanalangin siya sa Panginoon na pahintuin yung araw. O, di ba? Sabi mo, Lord, pahintuin ko yung araw na devotion mo na ako. O, di ba? Pero napaka-just ng Panginoon. Hindi naman siya magsintido sa part na yun, syempre. Kaya naman, hindi naman masyado umasa, ha? So, sabi nga, di ba? Faith comes when you have direct and constant contact with the Word. O, di ba? Sinabi ko na? So, ang faith natin, may exercise siya kung tayo daw ay nag-devotion. So, sabi nga, si Joshua, sa verse din niya nakilala yung Joshua 1:8. Diba? Yung pag nilayilayan mo, yung aklat na buhay. Hindi ako sabi sa Tagalog. Meditate on it day and night, and you will, ano na yun? Yan. So, doon din siya. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it on day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, si Joshua, ganun yung ginawa niya. Every day and night, sinasalisip niya yung salita ng Panginoon. From that, naging successful leader siya. Kasi na-develop, na-exercise yung faith. Kaya sabi nga, the Bible is the only source capable of producing faith in the heart of man. So sabi nga, naniniwala ba kayo na yung Bible ay living word? Amen. So kung naniniwala kayo, nasa good path kayo. Nasa good start kayo ng path na kung saan nagde-develop na na-exercise yung faith na meron tayo. Pangalawa, sabi dyan, Joshua was able to motivate his team to do things they thought they couldn't. Ayan. So sabi nga, ako isang leader, para ma-achieve niya yung kapag na-achieve na ni leader yung commitment na required niya, ang kailangan naman niyang gawin ay i-build up yung mga disciples na meron siya. So, kung ikaw, Lord, okay na ako, kaya ko na. Kasi di ba nung nakaraan, yung ano natin kanina is forming the best team. Tapos nag-declare na tayo. So, Lord, ready na ako sumabak sa mundong to. I am ready to be your spiritual generals. So, kung ready ka na, ang tangi mo naman gagawin, i-build up mo yung disciples na meron. Ay, yung mga hawak mo, kasi baka nanginhina na, di ba? Baka, Lord,
galing ako dyan. Gusto ko motivate din silang maging kagaya ko. So sabi nga diba, even si Joshua, nagpakita siya ng ganong attitude. Nagpakita siya ng ganong ugali. Hindi niya hinayaan na makita ng mga Israel yung kahinaan na meron siya. Diba? Sabi nga, nung moment na namatay, nung moment na yung mga Israel, nakita nila na nawala si Moises, ang pumalit si Joshua. Kasi isipin nyo, kung si Moises ay walang kapalit, ano mangyayari sa mga anak? Maghiwaliw, baka kung saan na punta. Pero, in charge ni Joshua, yung pagiging isang leader. And after na in charge ni Joshua yung pagiging leader, doon siya nagsimula na mag-influence na maging isang successful leader. Sabi nga, and ano nangyari pagkatapos doon? Niyakap siya ng buong Israel. Kapag ikaw bilang leader, nakikita, sabi nga, may kasama ko kahapon, share ko lang. Leader siya, pero dahil tao lang naman tayo, nakakaramdam siya ng kalungkutan, ng kalingaan, nakita yun ng mga disciples mo. Sabi ng mga disciples mo, ate, bakit ba kalungkot mo? Ano ba? Oo, hindi ko kasi nakamiti pagpasok mo eh. So tayo bilang mga leader, nararamdaman o natutulugan din ng mga disciples natin kung ano yung heart na meron tayo. Si Joshua ganun din. Ganun din yung nangyari sa kanya. Nung time na tini-church niya yung pagiging leader ng Israel, nagpakita na siya ng kalakasan kagad. Kasi kung mahina siya, sa palagay niya na mamaya sa Israel. Diba? Hindi sila mag-push, hindi nila gagawin mag-conquer. Sabi nga dito sabi ni Joshua, sabi sa isang verse sa Joshua 17, na humingi yung mga Israel na gusto namin lupain na yan. Pero sabi ni Joshua, gusto nyo? Conquer it. Gusto nyo lumago? Conquer it. So, tayo bilang mga anak ng Panginoon, for us to maging successful tayo, kailangan natin i-conquer yung mga bagay. So, hindi tayo upo na, hindi tayo na, di okay na yan, dalawa naman na ako eh. So, hanggang dalawa ka na lang ba? Gusto ng Panginoon, He want us to be numerous. Hindi lang bilang yung mga hawak din natin, maging matabang lupa. Sabi nga, di ba, in the same way, kailangan magising yung spiritual natin. Paano magigising yun? Sabi nga, di ba, so, gusto ng Panginoon mag-isay yung spiritual na buhay natin. Spirits na meron tayo. So, sabi nga, kailangan muna natin ma-equip. Ayan. Equip to influence. Sabi nga, di ba? Those who are being added to the church. So, sabi nga, magkakaroon nyo ng chain reaction. So, alam niyo ba yung saan ko nakita, parang may games no na yung puti, pag nilagyan mo ng kulay pula, di ba kakalat siya, tapos magpupula na siya lahat. Kapag sa labahan, para nakita, yung puti namin, nakulayan. Sabi ko, nagkulay. Chain reaction pala tawag daw. Pero ko lang nalaman. Sabi ko, ganun pala yun. So tayo, ang gusto ng Panginoon, dahil madilim na yung mundo, tayo yung puti, tayo daw yung magpakalat ng liwanag. Yung pala yung nakalimutan mo, buti naalala ko siya. Ayan, so sabi nga, diba? Ang kailangan natin gawin, magkaroon tayo ng character ni Joshua. So ano ba yung unang character ni Joshua? Masunurin. May isa siyang character na talagang pinagmalaki sa Bible. Nagme-meditate siya ng Word of God day and night. And through that, exercise yung faith na meron si Joshua. So sabi nga, ang successful leader daw, merong servant heart. So si Joshua, bago niya narating yung part na yun, naging servant din siya ni Moises. Hindi naman siya yung leader ako agad. Hindi naman siya ganun eh. Actually, nung time na pinapanood ko yung Ten Commandments pa yun, may part din na pinakita na napaka-obedience at napaka-humble ni Joshua. Pagdating na inuutusan siya ni
Moises. Tsaka alin, pero clear divine vision. So, mahirap naman talaga mag-win kung ikaw mismo hindi mo alam ilang yung bilang na iluwin mo kung saan yung gusto mo iluwin. So, tayo bilang mga anak ng Panginoon, gusto niya maging successful tayo. At gusto niya na makuha natin yung character ni Joshua. Yun lang po. God bless. So, nakuha niyo na yung sekreto para daw maging successful leader. No. Amen. So, ano daw yan? No. No. Ano daw yung mga bagay na yun para daw maging successful leader tayo? Sino dito yung gusto maging successful leader siya? Amen. Diba? Lahat tayo gusto natin mag-succeed doon sa bagay na pinapagawa ng Panginoon. Pero, kagaya ni Joshua, meron din siyang mga pinagdaanan.